Mula sa isang higanteng ibon na lumilipad sa himpapawid ng palasyo sa Republika ng Silangang Gorto, dalawang lalaki ang tumalon pababa. Nakapansin sa kanila, si Pito. Bigla na lang siyang napatingin sa itaas sa maulap na kalangitan. Naisip niya lang, walang ibang dahilan. Nagkaroon lang siya ng isang kutob. May paparating. At sa loob ng ilang segundo, naging katiyakan na ang kutob niyang yun. Kalaban. Pero noong mga oras na yon, masyado pang mataas sa himpapawid ang tinutukoy niya mga kalaban. Kahit na gaano pa katalas ang mga pandaman ni Pitong, dapat imposible pa rin naramdaman niya ng ganun kaaga ang pagdating nila. Siguro, masasabi na ang pagiging likas na hayop na nananatiling dumadaloy sa kanyang dugo ang nagudyok sa kanyang humanda para sa pakikipaglaban. Ang Enipito nawala na naman. Dalawa sa maharlikang gwardya ang nakakita sa paparating na bagay na lumitaw mula sa mga ulap. Dragon! 10 segundo na lang ang natitira. 9 8 7. Habang nagbibilang si Morel, nagdilim ang mga mata ni Gon. Naging malamig ito at walang buhay, tulad na rin ang puso niya. Walang ibang nakapansin, kundi si Killua na nakatayo mismo sa tabi niya. 6 5 4 3 2 Sa puntong yun, tumigil na si Pito sa paggamit ng N para maituon ang buong puwersa niya sa magaganap na laban. Kaya lang, One! Sugo! Dragon Die! dahil dito, naging isang malaking pagkakamali ang pagkakita niya sa kalaban at ang desisyon niyang itigil ang paggamit ng N. Nasaan na sila? Ngayong naharap siya sa isang seryosong banta sa hari, biglang tumalas ang 6 na pandaman ni Pito ng higit pa sa limitasyon at madali siyang dinala nito sa kinaroroonan ng kalaban sa kalangitan. May mas mahalagang banta sa ulan ng maliliit na dragon sa paligid niya. Ang mga tao. Isang Nen ability na ginagamit ni Pito kapag kailangan niyang lumaban ng buong lakas. Pagkatapos nitong ma-activate, 0.1 second lang ang kailangan nitong oras para maglunsad ng atake. Pero sa loob ng 0.1 second na yun, malinaw na narinig ni Pito. Marami akong inasahan na mga ganting sa lakay mo sa gagawin naming pag-atake.
Pero malaking pagkakamali itong napili mong gawin. Munting langgam. Totoo nangyayari yon. Tingin nyo hindi posible? Hindi posible yon. Tulad lang na sinasabi nilang kapag malapit ka na mamatay, parang titigil ang oras at makikita mo ang buong buhay mong naka-slow motion na parang isang palabas sa iyong harapan. Parang halos ganun lang din yon. Pero mas madali pang ang paniwalaan ng mga pangyayaring ito kung tutusin. Dahil sa halip na sarili mong kuro-kuro, yung mga nasa isip ng kaharap mo naririnig mo, yun ang malaking pagkakaiba. Kaya nangangahulugan lang yun na may mga bagay kang malalaman na walang ibang nakakaalam kundi siya lang. Mapatutunayan ninyong dalawa na totoo. Ito ang kung tawagin ng mga mandirigma na Shinteki Kencho o pandinig ng kaluluwa. Isang pangyayaring nagaganap kapag may dalawang mahusay na mandirigmang naglaban at nagbabago ang takbo ng oras sa pagitan nila. Ano kamo ang sekreto ng lakas ng matanda? May ilan akong naiisip na dahilan. Una, yung nen niya, sobrang tahimik, nakakatakot. Kaya wala makakapagsabi kung ano magiging sunod na atake niya kung ibabatay sa kalagayan ng aura niya. Hindi siya nabuhay ng ganong katagal ng walang dahilan. Masasabi kong sintatag ng halaman ng utak niya. Isipin mo naman, sanggol pa lang ako na sumususo pa sa nanay ko, matandang kulubot na matandang yun. Siya lang ang kaisa-isang nakilala ko na lumaban kay Lolo at nakaligtas ng buhay. Pero para lang kami magkakilala. Ang masasabi ko para kaming yin at yang. Mangmang, hindi kami pantay ng lakas. Ako ang laging umuwi ng talunan. Ano? Ano ang sekreto ng lakas niya? Ano pa nga ba? Yun din. Pagdating sa teknik sa pakikipaglaban, ang pinaka nakakikilabot. Ang Nenability 100 Type Guanyin Bodhisattva. Sa mga mata ni Pito, marahan at napakaswabe ng mga susunod na ginawang paggalaw ni Netero na para bang naka-slow motion pa nga ito. Subalit, walang dudang na kumpleto na ni Netero ang mga paggalaw niya sa loob ng 0.1 second na naganap pagka-activate ni Pito ng ability niya at pagkalunsad niya ng atake. Nangangahulugan lang na kinontrol ni Pito ang pandama niya sa pag-andar ng oras. Pinabagal niya halos sa puntong huminto na ng tuluyan ng oras para sa kanya. At nagawa yun ang utak niya dahil sa kagustuhan niyang makita ng ganun kalinaw ang mga paggalaw ni Netero. At ang naging resulta, isang tira na hindi maiilagan.